Sabi po ng isang maritime expert, pag nakontrol umano ng China ang Ayungin Shoal, posibleng sunod na sasakupin ng China ay ang Pag-asa Island o ang Tito Island. Nako po. Sabi ko nga sa inyo mga kaistorya, kung natatandaan nyo, binanggit ko sa isa kong live stream dati na na hindi pa kontento si China sa mga nakamkam niya na teritoryo natin. May pakiramdam ako base sa pagre-research ko na malamang kako lahat ng teritoryo natin dyan sa West Philippines uubusin ng China dahil nga po malawak ang kanila pong target. Malawak, hindi lang basta South China Sea, hindi lang basta West Philippines Sea. Hindi lang Indo-Pacific region, mga kaistorya. Pinaliwanag ko na yan ng maraming beses. Alam niyo ba itong Ayungin Shoal, mga kaistorya? Mas malapit po ito sa mainland po ng Pilipinas. Mas malayo naman ang Pag-asa Island. So, posible nga, pag na-control nila ang Ayungin Shoal, kaya nga talagang posibleng masakop nila, sunod ay ang Pag-asa Island kasi po, mahaharangan po ang atin pong depensa, ang ating Coast Guard, maging ang Navy po natin, mahaharangan nila bago pa makarating sa Pag-asa Island. Sabi po ni PBB, mga kaistorya, abay nakakabahala na daw po na itong mga Chinese vessels na ito ay papalapit na umano ng papalapit sa mga features o mga teritoryo po natin, mga isla dyan sa West Philippines Sea na okupado o pagmamay-ari po natin. Talaga pong nakakabahala itong ginagawang ito ng China, mga kaistorya. Dahil kung hindi ito aagapan, baka maagawan na naman po tayo ng teritoryo kagaya sa mga nakaraang administrasyon. Mabuti na lamang po ay matigas ang paninindigan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nananatili po yung sinabi po niya, talagang pinaninindigan po niya na hindi siya papayag na maagawan pa tayo ng teritoryo kahit isang pulgada kwadrado man lamang. Ganyan po ang presidente na sinasabi nilang weak leader. Kung sino pa po yung weak leader, ayun pa po ang may paninindigan na ipagtanggol po ang teritoryo natin mula po sa China. Tingnan ninyo ang title po ng balita po na ito ni Inquirer. China Navy ship sighted near Pag-asa, others more, swarm, WPS. So nandun nga, marami na naman sila, nagkakalipumpunan na naman po sila dun mga kaistorya. A Chinese warship was spotted. Tingnan ninyo Chinese warship po, warship, barkong pandigma ng China. Spotted daw po, nakita sa vicinity ng Philippine-occupied Pag-asa Island. Doon po sa Pag-asa Island nung Martes. While other Chinese vessels kept crowding around Panatag or Scarborough Shoal and other parts of the West Philippine Sea, according to the Armed Forces of the Philippines. Ito ba yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na ang warship ng China hindi pumapasok sa West Philippine Sea? Ayan na nga Pag-asa Island, Kalayaan, Municipality of Kalayaan. Teritoryo na po natin ito. Naku, kung lalambot-lambot ang presidente natin, nakagaya ng nakaraan, nabaw ng baw sa China, paano na tayo? Colonel Francel Margaret Padilla, the AFP spokesperson, told a press briefing on Wednesday that as of March 19, 6 China Coast Guard vessels and 8 Chinese maritime militia ships remained in the waters of Panatag, also known as Bajo de Masinloc. The shoal lies within Manila 370 km exclusive economic zone, EEZ, some 220 kilometers west of Zambales province, China, so on and so forth. Wag na nating ulitin ito kasi ito ay inulit-ulit na lang ng nakakaburing na pagkanya ang sinasabi po ng mainstream media. So dito na tayo. Aside from Panatag, Padilla said one People's Liberation Army Navy vessel, a CCG ship, and 6 Chinese fishing vessels were sighted near Pag-asa Island and one of the 9 features occupied by the Philippines in the Kalayaan Island Group or the Spratly Chain. Nako po. The island also lies within the Philippine EEZ. Hay, nako, nakakakonsume. Ang laki-laki na ng problema natin sa West Philippines. Ayan kasi, ang mga nakaraang administrasyon. Ang laki na ng problema natin kung hindi nila pinatalsik po ang dating Pangulong Marcos Sr. Nako, hindi tayo ganyan binubuli ng China. Ngayon ito, sinisikap ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipagtanggol ang maritime territory po natin. Tapos binabakbakan naman ngayon ng mga naninira sa gobyerno natin nitong mga papaitan
Worrisome presence, yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kanina. The Philippine Coast Guard also earlier confirmed the presence of a number of China's warship around Panatag, where Filipino fisher folk often complained of harassment by Chinese vessels. Yan bang kaibigan? Kaibigan ba natin ang China? Walang kaibigan na sinasaktan ang kanyang kaibigan, na binubuli, hinaharas at pinapasama. Walang ganung kaibigan. Isang kaibigang peke ang ganyan, traidor na kaibigan. May balita pa ito nung nakaraang taon ito, mga kaistorya. Pero ito ay konektado sa balitang ito ngayon. Maritime expert, if China takes control of Ayungin, Pag-asa Island could be next target. Anong sabi dito? Maritime law expert J. Batong Bakal warned that Pag-asa Island could be the next target of China if it succeeds in taking over Ayungin Shoal. Batong Bakal made a statement during a forum organized by the Foreign Correspondents Association of the Philippines on Wednesday, August 9. If for any reason the BRP Sierra Madre collapses, it's likely people will be injured given the state of the ship. Oo nga naman, sira-sira. Hindi rin kasi minintina ng dapat talaga ni-repair nila yan, ng ating pong gobyerno. Pabayaan kasi sa mga nakarang administrasyon, China will use it as an excuse to rescue our people in Ayungin Shoal and will not allow us to come back in. Totoo yun. Considering the consideration of vessels around the Pag-asa Island, then it's quite possible that it could be the next target. Kita niya. Hindi malayong mangyari yun. Na pag nakontrol nga talaga ng China ang Ayungin Shoal, isusunod nilang kakamkamin, sasakupin Pag-asa Island. May airstrip po tayo dun sa Pag-asa Island. May mga mamamayang Pilipinong nakatira po dun sa Pag-asa Island. For the National Security Council, the government will do anything to maintain the World War era ship. Dapat lang. We are committed to the maintenance of BRP Sierra Madre and we will provide the supply, the needs of our troops there so that they can continue to man that station. Dapat lang. NSA spokesperson Jonathan Malaya said, it is a symbol of our sovereignty on a shoal that is located within our EEZ and part of the Philippine continental shelf, which was affirmed by the 2016 arbitral ruling. If we allow them to take over Ayungin Shoal, it practically places China at a great advantage and the Philippines a greater disadvantage. Lamang na lamang si China pag nakontrol po nila ang Ayungin Shoal. At dihadong-dihado na naman ang Pilipinas. Doble dihado tayo dyan. Nakontrol na halimbawa ang Ayungin Shoal. Wala na. Sunod na ang Pag-asa Island. Mahihirapan na po tayong ipagtanggol po natin mga kaistorya at bantayan po mga kaistorya ang Pag-asa Island pag nakontrol ng China ang Ayungin Shoal. Teka lang, kanina pa tayo nagtatalakayan, baka po wala kayong ideya. Yung lokasyon po ng binabanggit Ayungin Shoal at saka ng Pag-asa Island, saglit lang, ipakita ko muna po sa inyo. Ipakita ko sa inyo. Ayan, Pilipinas Manila, kita nyo, puntahan po natin ang Ayungin Shoal. Ayungin Shoal muna tayo. Kita nyo, mas malapit siya sa Palawan. Ayan, ang Ayungin Shoal. Ang second, Tomas Shoal. Nandyan po naka-station, mga kaistorya, ang BRP Sierra Madre. Punta naman tayo sa Pag-asa Island o yung Tito Island na tinatawag. Tingnan nyo kung gaano kalayo. Tingnan nyo. Mas malayo siya. Ayan po ang Pag-asa Island. Kaya nga sabi ko sa inyo, may airstrip dyan. May mga mamamayang Pilipino po dyan. Nandyan mismo na nakatira. Di may idea na kayo. Mga kaistorya. Kaya nga tama talagang sinasabi ng maritime expert, mga kaistorya, si Batong Bakal, na pag nakontrol ng China ang Ayungin Shoal, wala na. Mahihirapan na po tayo mga kaistorya bantayan ng Pag-asa Island. Talagang malamang, makakubkob yan, makakamkam yan ng China. Kaya tama lang, matigas ang mga statement ngayon ng ating presidente, ng AFP, ng Philippine Coast Guard. Tama lang. At tingin ko, naaalarma doon ang China. Gagawa na rin daw po tayo ng sarili po nating milisya di ba ang China may milisya sila? Yun nga po ang ginamit nilang front, pan-display, para maitago yung pinaka-layo din nila sa likod. Ayun ang ginamit nila. Nabulaga tayo. Akala natin mangingisda. Hindi pala Milisya pala na affiliated po sa
armed forces ng China sa China Navy. Oh. Ngayon, ito ang sabi. Gagawa din tayo. Tama po ito, mga kaistorya. Tama po ito. Ha? Citizen soldier in West Philippine Sea. Post August 12. So, kahapon din to. A major labor group has voiced support for the military's plan to build up and deploy citizen soldiers to help protect and defend the West Philippine Sea. This initiative steers away from military alone and the common practice of merely increasing intelligence funds and seeks a more direct and participative method to support the national interest, the Federation of Free Workers said in a statement before the weekend. The defense of the country against foreign aggression and protecting our territorial integrity is a duty of every citizen, not only the AAP. Tama ito, totoo po ito. Mamaya ipapakita ko po sa inyo 1987 Constitution mismo. Hindi lang po AFP ang may tungkulin po na ipagtanggol po ang mamamayang Pilipino at ang atin pong teritoryo. Hindi lang po. Pati po lahat ng mamamayang Pilipino may obligasyon tayo, may tungkulin po tayo na ipagtanggol ang teritoryo po natin. Ang territorial integrity po natin. Baka hindi yun alam nitong mga pro-China. This sentiment reflects the essence of a united front in safeguarding the nation's territories. FFW National President Jun Ramirez said, Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. has confirmed this strategy. Ayun, kinumpirma po ng AFP. Envisioning the formation of a maritime militia. Sana gawin, no? Sana, ano, ibig sabihin nasa isip na nila. Pinaplano na siguro. Sana po gawin. Makakatulong po ito ng malaki. This body will primarily be sourced from the AFP's Reserve Force. Reserve Force daw po. Ayan na. In speaking, Reserve Force. Lahat po ng mga nag-training po ng CAT noong araw at ng ROTC. I mean, tayo po itinuturing po na reservist. Ha? Bakit ko sinabing tayo? Kasi po ako nag-CAT din po ako at nag-ROTC ako. At kung magkaalanganin talaga, di naman ako papayag na ako naman ay idumina ng China at sa sarili kong bansa ay gagawin nila tayong alipin at pasusunurin sa bansa, sa mga batas nila. Aba, di bali nang humawak ng armas at lumaban kaysa maging alipin ng mga komunista. Di ba mga kasunakanda tayong lumaban? Subok ang tapang ng Pinoy at subok po ang pagmamahal ng mga Pinoy sa sariling bayan. Kaya nga tayo may mga bayani. Di ba? Si Jose Rizal at yung mga katipunero po natin. Iwan ko lang po itong mga pro-China. Ano kayang gagawin ng mga to pag nagkaalanganin? Magtatago kaya o pupunta sa China? Pupunta sila ng China. At tayo dyan, hindi nila alam. Tungkulin nila. Katalikuran nila yung tungkulin nila sa bayan na ipagtanggol ang teritoryo natin. Nakakaliswaya, di ba? Including potential candidates from the fisher folk community, thereby fortifying the link between defense operations and grassroots participation. Tama po ito. Maganda po ito. The collective responsibility to defend our nation transcends the military or our navy. It rests with every Filipino. Totoo ito. Alam niya ang batas. Totoo itong sinasabi na ito ng FFW, mga ka-istorya. The FFW fervently believes that empowering citizen soldiers is pivotal in asserting our national rights and correct. May punto din po siya. Nakakatulong po talaga mga ka-istorya ang mga mamamayan. This grassroots approach not only enhances our maritime defenses but also deepens our collective commitment to preserving the integrity and sovereignty of the Philippine territory. Totoo yun. Mabuti pa ipakita ko sa inyo. Palakihin ko muna. Ha? 1987 Constitution Preamble. Himayin natin ito. Ha? Himayin po natin. National territory muna tayo. Article 1. The national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands ha, and waters embraced therein, and all the territories over there with which the Philippines has sovereignty or jurisdiction. Take note, ha? Philippines has sovereignty or jurisdiction. May jurisdiction po tayo at sovereignty. Doon sa pag-asa, doon sa mga sinakop na teritoryo natin ng China. Apo,
Hindi yata ito naaalala nitong mga pro-China kasi ang tataas din naman pinag-aralan ng mga yan. Consisting of its terrestrial, fluvial, and aerial domains, including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas. The water around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of the internal waters of the Philippines. Mismong konstitusyon na po tayo, ha. Oh, pakipaalala nga po sa kanila, pakitag nyo nga po. Mga kastorya, para baka sakali, makapag-isip po sila. Ha? Mga kastorya. Section 2. Hindi. Ito. Section 4. The prime duty of the government is to serve and protect the people. Tapos ang gobyerno natin, binabaliktad pa. Samantalang ang ginagawa ng gobyerno natin, pinoprotektahan lang po ang sovereignty po natin, ang mga teritoryo natin, at ang mga mamamayang Pilipino. Tapos may mga modern makapili, binabaliktad pa, pinapasama pa gobyerno po natin. Di ba nakakalungkot? Eto na ha. Pakitag nyo na. Mga kaistorya, pakishare po at pakilike para maintindihan po nila, o kung alam nila at nakalimutan na, baka sakali maalala po nila, magbagong buhay sila. Eto na ha. The government may call upon the people to defend the state. Linaw-linaw noon, mga kaistorya. Kung tayo halimbawa ay tuluyan pong, halimbawa lang, isang senaryo. Kung targetin na ng China, ang main island ng Pilipinas. Ang gobyerno natin pwede pong manawagan at obligahin ang mga Pilipino. Hindi lang basta mga sundalo, mga mamamayang Pilipino. Pwede tayong obligahin ng gobyerno, ipagtanggol ang teritoryo, ang bansa po natin. Kaya tama yung sinasabi ng FFW kanina. May responsibilidad po tayo, bawat mamamayang Pilipino. May responsibilidad po tayo, may obligasyon po tayo na ipagtanggol po ang bansa po natin. Baka hindi po nila naaalala na ito. Baka ang gusto po nilang ipagtanggol, bansa ng China. Kasi sinisira nila gobyerno natin. Kumakampi sila sa China. Ito pa The maintenance of peace, section 5 po. The maintenance of peace and order, the protection of life, buhay, peace and order, liberty, kalayaan, and property, teritoryo, and the promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Ito, uulitin ko. Pag tayo na kontrol ng China, mawawala ang demokrasya sa Pilipinas, mawawala ang kalayaan natin. Mawawala yan. Kahit buhay po natin, kukontrolin po yan ng gobyerno ng China. Yun yung sinasabi dyan sa Section 5 po na ng 1987 Constitution na yan. Eto pa sa Section 3. Civilian authority is at all times supreme over the military. Totoo yun. Ganyan po sa isang bansang demokrasya. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hindi lang naman Armed Forces of the Philippines. Kasi kung titingnan mo sa Section 4, pati mamayang Pilipino. Kaya tama nga po yung sinasabi ng FFW kanina na hindi lang mga kasundaluhan natin ang may obligasyon at tungkulin na ipagtanggol ang bansa natin, kundi mga mamamayang Pilipino din. Base po dito sa Section 3 and Section 4 na ito. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Sovereignty, territory. Tapos pinasasama, minamali nila nitong mga China apologists na ito, nitong mga mouthpieces na ito ng China, ditong mga pro-China ito, ang minamali pa nila, PCG. Ang minamali pa nila, gobyerno.